dito kay Attorney Pechi, na ideklara na peke. Pinilit lang daw po si Attorney Pechi na ideklara na peke. Ito pong notaryo ni Gutesa. At ang namilit po, mamaya, pag-uusapan din po natin, ito pong si Terry Redon, si Congressman Terry Redon, ay gusto na po o sisimula na po ang investigasyon dito po sa tinatawag nating Dolomite Beach. Ayan po. At meron tayong bonus, no? Nagandahan po ako. May papayo po tayo dito kay Ay de las Alas. Natuluyan ng nakipagkahiwalay. Sabi ni Ay de las Alas, tama na, finish na. Ayan. Pag may oras pa tayo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Meron pala tayong nakalimutan, no, kanina sa balita. Yun ang problema. Magalaw dito. Meron po tayong nakalimutan na binanggit ko si Rodante Marcoleta kanina na binanatan si Ping Lacson. Nakalimutan naman natin kung ano yung binanat. Para hindi na po natin makalimutan, ito po yung sinabi ni Senator Marcoleta. Binanatan po ni Senator Marcoleta, tinanong po si Ping Lacson. Sabi niya, is this the work of a senator? Nag-react po si Marcoleta dahil tila siya po ay parang yung police work po yung ginagawa sa kanya ni Senator. Naggagila pa po ng CCTV. May gustong palabasin to si Senator Lacson na gustong malisyan. Kaya inunahan na po ni Rodante Marcoleta, no? Humingi ng kopya kasi, no? Itong si Senator Lacson na ng CCTV na pumasok si Gutesa sa opisina. Ano po ba ang masama doon? Samantalang, alam niyo po, no? Ang nagaganap po sa ngayon, battle po ito po ay labanan sa pagitan po ng katotohanan at sa pagitan po ng katotohanan at malisya lang, no? Mamalisyahan nyo yung pagkikita ni Marcoleta. Meron pa silang binalita niyan eh. Nagkita raw sa isang restaurant si Gutesa, si Marcoleta at saka tong si Defensor. Ano po kung magkita? Ano po kung mag-usap? Bakit po bawal po bang kausapin ng senador yung kanyang papaupuin na testigo? Ngayon lang po ako nakakita na panay pagbibigay lang ng malisya. No? Ito na naman, CCTV na naman. Ano na naman ipapalabas nyo? Na tumuloy-tuloy si Gutesa, tumuloy sa opisina ni Marcoleta. Natural na kesyo may yung mga aide o yung mga tauhan ni Marcoleta sinundo si Gutesa sa may gate ng Senado. Natural. Diba? Natural lang po na alalayan mo yung kinuha mong testigo. Hindi ko maintindihan kung yung katotohanan po ang problema nila, katotohanan, inaano po nila eh. Pinapalitan po nila ng tamang hinala lang eh. Kaya yan po yung tanong sa kanya. Ito po ba'y gawain ng isang senador? Is this the work of a senator? Ano pong kinalaman ng CCTV? Senator Marcoleta criticized the action of Senate President pro tempore
Pampilo Ping Lacson for securing a copy of CCTV footage showing retired Marine Sergeant Orly Gutesa arriving at the Senate moments before he testified against later Representative and former Speaker Martin Romualdez. Hindi po natin maintindihan na kung ano po ang masama, no? Kaya tinanong ni Marcoleta, is this the work of a senator? Imagine niyo, mamalisyahan mo yung kapwa mo senador na parang may ginagawang krimen. Ang katotohanan po, no, lahat sila ngayon nakatutok kay Gutesa na parang may krimen si Gutesa eh. Una, bakit nyo hinahunting si Gutesa? Ano po ang kasalanan niya? Gusto nyo bang imbitahin? Bakit po kinakailangang malaman ninyo? Meron namang address. Alam ko po, inihahain po yan. Yung imbitasyon po, pwede nyo namang ibigay sa mga nag-imbita sa kanila. Di po ba? Ibigay nyo kay Marcoleta at saka kay Defensor. Sila po bahalang maghagilap. Ngayon po, pag hindi nila nakita, iniimbitahan nyo, may power po kayo for contempt. Pag hindi pa rin nagpakita at kinontempt nyo na, pwede nyo nang arestuhin si Gutesa. May napala na kayo. Ang una nyong naaresto ay yung taong testigo na wala naman pong ginawang kasalanan sa inyo. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni Defensor. Kinakailangan kasi pagtanggol nila yung mga sarili nila, pinalalabas silang sinungaling eh, di ba? Oh. Sabi po ngayon ni si Defensor na po ang sinasabihan nila nagsisinungaling si Defensor dahil sinabi daw ni Defensor na pangangalaga ng Marines tapos wala naman daw sa Marines. Ayun na nga yun, di ibigay po ninyo kay Defensor yung sulat. Kung iimbitahin nyo si Gutesa, wag nyo pong palabasin na nagtatago si Gutesa dahil totoong nagtatago siya. Ako tansya ko kaya siya nagtatago, hindi dahil may ginawa siyang krimen. Nagtatago siya, natural, in-expose niya ay napakalaking tao. Siya lang po ang nagpangalan kay Martin. Takot. Hindi po takot, no? Pinangangalagaan niya yung kanyang buhay. Hindi naman po kinakailangan ng rocket science diyan. Okay, ang sabi po ni Defensor ay pinilit ni Martin Romualdez at saka ni Saldico itong si Attorney Pechi para ideklara na peke ang notaryo. At dahil diyan, sinabi na peke o falsified yung sinumpaang salaysay. Paano po yung panunumpa ni Gutesa? Peke rin? Na peke kayo? Kayo sa Senado? Mahirap yan, Senator Lacson, na mas pinaniniwalaan mo yung notaryo kaysa sa mga siniwalat sa inyo. Sa'yo nagsiwalat, ikaw ang chairman eh. O baka nakakalimutan ni Senator Lacson na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung lumantad si Gutesa. Inalaw niya na mag-testify si Gutesa, pinanumpa nila dun sa Senado. Tapos, ang gusto mo bang palabasin, babaguhin na ninyo na mas importante yung notaryo kaysa sa panunumpa dyan sa Senado? Wag nyo nang pagsalitain. Ibigay na lang yung notary na sinumpaan nila nakanotaryo. O, di ba? Siyempre, hindi uubra yun. O ngayon, sasabihin nyo na ano ang batayan? Bakit? Bakit nasabi ni Defensor? Alam po ninyo, tingin ko kung ano yung ginagawa ni Defensor. Nagpapaimbita sa inyo. O, kaysa sinisiraan nyo sa press, pinalalabas nyo sinungaling si Mike Defensor. Imbitahin nyo na lang po sa Senado. At doon siya magpaliwanag. Paano niya nasabi?
Baka may alam naman talaga siya. At yan po ay matindi po yung akusasyon na yan. Kung ikaw, attorney, napilit ka, aba, sinasabi mo yung notaryo. Kaya ako, okay na rin ako. Nung una, binabaliwala ko po eh. Yung gusto nilang palabasin na ako, call na ako ngayon. Payag na po kami. Imbitahin nyo na yung attorney na si Pechi. Iharap nyo, isalang nyo sa Senado. Isalang ninyo si Pechi yan sa Senado. Kasi yan ba yung gusto nyong gawin? Call kami riyan. Nang makaharap tapos imbitahin nyo rin to si Defensor na pinalalabas nyo na nagsisinungaling dyan sa notaryo na yan. Nang matanong ni Marcoleta. Hindi daw takot si Master Sergeant Gutesa, nag-iingat lang. Opo, nag-iingat po. Pinangangalagaan ng kanyang buhay at mabigat po ang kanyang kalaban. Okay, punta na po tayo rito sa... Teka lang, baka may nakalimutan pa tayo dito sa balita na to. Nilinaw ni Senator Pampilo Ping Lacson na hindi hawak ng militar ng Philippine Marines si whistleblower Orly Gutesa. Ituloy rin ang pahayag ni dating kongresista Mike Defensor bilang peking balita. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung purpose ninyo. Bakit po napaka-importante sa inyo na alamin yung kung sa Marines ba, sa loob ba ng compound ng Philippine Marines o Philippine Navy na nagtatago o anong tawag doon? Doon nag-stay itong si Gutesa, no? Hindi ko po alam. Samantalang wala po kayong kabalak-balak, imbitahin man lang bilang susunod na BRC chairman, pagbawi ng inyong resignation. Mukhang wala kaming panay. Gutesa po ang pinapahayag nyo, no? Peke yung notaryo, tapos eto naman, peke yung parang gusto nyong ipakita na may trend ng pagsisinungaling kaya wag paniwalaan itong si Gutesa. Samantalang pwede nyo naman po siyang iharap. At kung gusto nyo po talaga, Senator Lacson, na ipakita na nagsisinungaling si Gutesa, pwede naman. Ang dami niya pong binabanggit na pangalan na kasama niya. 2 o 1 man lang doon sa 90, ipatawag ninyo at palabasin nyo na nagsisinungaling. Kasi po nakita po namin na nakaharap si Gutesa, wala pong kagatol-gatol na sinagot niya lahat po ng katanungan ninyong mga senador. Tapos pag hindi po siya nakaharap, pinalalabas ninyo siya na nagsisinungaling. O yung handler niya o yung kanyang pinagsabihan, yung naging daan para siya ay makapagtestigo sa Senado na nagsisinungaling. Bakit po hindi nyo lang sila harapin ng live? Mahirap po kasi yun eh. Kontrolado nyo kasi yung media eh. 'Di ba? Mahirap po yan na live. Okay. Ay mahirap po na sa media lang kayo. I-live nyo rin po kasi naka-live po si Gutesa nung narinig namin eh. Live po niyang sinasabi yung mga akusasyon niya. Di po ba?
Okay. Para magkaalaman po kung sino talaga yung tunay na nagsisinungaling, punta na po tayo rito sa Eridon. Matindi talaga 'tong Redon na 'to. Hindi mo maintindihan kung anong utak meron, eh. Sabi po ni Redon, 'eto pong $389 million Dolomite Beach project probe to focus on necessity at cost, 'no? Ang kino-question po rito, una, napakaliit po ng 389 million. Kung titignan niyo po kung gaano po kahaba yung Dolomite Beach at yung nilinis po diyan, 1 kilometro mahigit. Ang pagkakatanda ko dun sa inexpose, sa inexpose po ni nung Mindoro, yung sa Mindoro, taga Mindoro na gobernador, 1 billion per kilometer, eh. Yung madaling masirang flood control project sa Mindoro. 1 billion per kilometer. Ito po 389 million lang. Ang pagkakaiba po nito, baka akala nyo ang mahal naman ng Dolomite na yan. Hindi po Dolomite yan. Yan po yung total. Marami pong ginawa dyan. Nilinis po, tinanggal yung burak. Matagal pong ginawa yan. 389 million. Yun po yung total. Ngayon, yung Dolomite po dun, 28 million lamang. Hindi po 389 yung Dolomite. Nilinis po yan yung sa loob. Nilinis po yan yung mga burak po dyan. Kaya luminis po pati tubig dyan, eh. Ngayon, napabayaan na. Alam ko, sarado pa. Sa ginagawa nila, it shows na Gutesa is valuable. Opo. Ayon kay Amik, valuable. Thank you very much sa 199, Amik. Napakapi. 199 pounds. Okay. Tuloy lang natin, no? Kaya raw iimbestigahan ni Terry Redon, no? Ito raw yung tatanungin niya. House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon said the congressional investigation into the $389 million Dolomite Beach project will focus on whether it is necessary for cleaning the waters of Manila Bay and on its cost. Yan yung problema Redon, eh. Nililigaw mo sa mga interview mo yung mga tao. Hindi po Dolomite Beach ang panlinis. Yan po ay utos na noon pa. Tanging sa panahon lang po ni Tatay Digong, utos na po yan ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay. Tanging sa panahon lang po ni Tatay Digong nagkaroon ng katuparan yan. Yan pong paglilinis ng Manila Bay, hindi po yan pagpapapogi. No? Lalong hindi yan pag-aaksaya ng pera. Yan po, no? Yan pong para sa kaalaman mo lang, Congressman Redon, yan po ay pagtugon sa utos ng Supreme Court. Ang dami na pong pangulo ang nagdaan. Wala po silang ginawa sa utos ng Supreme Court. Tanging si Tatay Digong lang. At yan po, dumaan po yan sa tamang proseso. Bakit? Binadgetan po yan 389 million, eh. Ngayon, tanong ko sa iyo, Terry Redon, ghost project ba sa tingin mo yan? Hindi. Hindi yan ghost project. Billion ba ginastos dyan? Hindi rin billion. Sa tingin mo ba, hindi kasing puti, hindi Dolomite yung tinambak dyan? Peke ba yung Dolomite dyan? Alam mo na Dolomite talaga. So ano ang problema? Binadgetan niya noon, kung hindi ako nagkakamali, 2019, binadgetan ng 2019
walang reklamo, nasunod yung mga espesipikasyon ng pagbabudget yan. Ang kinu-question mo na bakit naglinis ng Manila Bay? Bakit kinakailangang maglagay ng dolomite? Is it necessary daw? Wag po kayong magpapalito ha. Hindi po totoo na dolomite ang panlinis sa Manila Bay. Yung 389 million po, nilinis po yung Manila Bay. In fact, nilagyan po ng beach. Para po, dati po basurahan yan eh. Redon, mabantot dyan eh. Taihan nyo yan, Redon eh. Malamang isa ka sa tumatai dyan eh. Kaya miss na miss mo yung pagtai dyan. Matagal nang nabudgetan, matagal ng panahon na napakinabangan, dating basuran. Success story yan, Redon. Success story. No? Kung hindi mo pa nauunawaan, ang Dolomite Beach ay isa po sa ipinagmamalaki ni Tatay Digong. Ngayon, ang kinu-question mo, nararapat bang maglinis ng Manila Bay? Opo. Tandaan po niyo yung 389 million, ang Dolomite po doon, 28 million lang. 28 million. Ibig sabihin, yung 360 something million, 360 more or less, 360 million, yan po yung ginawa nila na nilinis nila yung mga burak, nilinis nila yung Manila Bay, tinanggalan ng mga sangkatutak ng basura, daan-libo yung nag-volunteer para maglinis dyan, Terry Redon. Yan po ay tagumpay ng pagsasama-sama, volunteerismo. Tagumpay po yung volunteer, yung nagboluntaryo dyan para maglinis. Nakakahiya po magdumi na dyan noon. Nung bagong linis yan, wala pang dolomite. Ngayon, nakakapanghinayang na nilinis lang, naisipan po ng mga DNR, alam ko DNR project, na maglagay na sila ng dolomite para maging beach, para maging pasyalan. Ang ganda ng ideya, di ba? Terry Redon. Masama po ba? Dati na pong pasyalan yan eh. Yang Manila Bay po, dyan po pinakamaganda yung sunset. Pinagmamalaki po natin. Marami po namamasyal dyan. Kaya ginandahan lang po yung pasyalan. At milyon na po ang nakapamasyal dyan na mahihirap. Tama, hindi ka pupunta dyan dahil ikaw isang mayamang tao. Pero yung mga mahihirap dyan, natutuwa. Lalo na yung mga nasa Kamaynilaan at Karatig na Pook. Dahil hindi po sila, marami po sa mahirap, hindi makakapunta kailanman diyan sa mga magaganda natin beach tulad ng Siargao, Boracay, El Nido, sa Palawan. Hindi po sila makakakita ng magandang beach. Tuwan-tuwa po ang mga taga Maynila, taga NCR at taga Bulacan at mga taga Cavite. Nakakita sila ng magandang beach. Uupo lang sila dun. Lalanghap ng sariwang hangin. Opo, sumariwa po hangin. Dati amoy burak yan. Amoy etchas dyan. May Supreme Court ruling na yan na linisin. Di niya alam. Thank you very much sa padoble, Amik. 199 pounds. Kaya ipagtatanggol namin yan sa inyong paninira. Huwag niyong pagkaitan yung mga mahihirap na mga taga-NCR na makakita ng magandang tanawin. Sobra naman kayo. Libre yan. Pupunta ka dyan, marirelax ka. Mahaba, alam mo ba nung nagbukas yan, ang haba ng pila para makapunta, tuwan-tuwa ang mga tao. Tigli 5 minuto lang nung nagbukas yan. Sa sobrang dami ng gustong pumunta.
Ang haba po ng pila. Tigli 5 minuto lang. Pipito na. Lalabas na po. Natuwa po kaming mga mahihirap na mga taga-NCR, taga-Bulacan at taga-Cavite na meron na kaming may pagmamalaking Dolomite Beach. Tapos iimbestigahan mo? Bakit hindi mo imbestigahan yung pagmumukha mo? Yung ilong mo? Alam mo yung ilong mo na yan? Tansya ko may panala ka ng bantot. Kaya noon pag namamasyal ka dyan, yun yung hinahanap-hanap mo. Nasaan na yung mabantot na lugar? Warak-warak na tayo. Makakita man lang kami. Namimiss ni Redon yung mga basura eh. Ikaw lang ang nakaisip na imbestigahan niyang lintik ka. Tanong ko, tapos na ba investigasyon nyo sa mga flood control? Ayaw nyo na mag-imbestiga. Dahil congressman ng mga congressman yung mapuputukan, di ba? Tinigil ninyo yung investigasyon sa tunay na nakawan. Dito po, may nag-ako sa bang nagnakaw, may nagnakaw. Wala pong akusasyon na may ninakaw dyan. Sa Dolomite Beach po, wala pong akusasyon na mayroong nakawang naganap. Wala pong akusasyon tayong narinig na may nagnakaw dyan. Uunahin nyo pa yan. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga Marcos loyalists eh. Nagkataon lang na piniligiran. Okay. Isa pa. Tigilan na natin yan. Ano, Redon, nag-aaksaya ka lang ng pera ng taong bayan. So ano ang gusto mo mangyari dyan? May makukulong ba dyan sa Dolomite? Kung wala naman, at sasabihin mo lang na sana hindi na lang, alam ko na magiging ano niyan eh, magiging kalalabasan niyan eh. Sana hindi na lang nilagyan ng Dolomite. Utot mo. Marunong ka pa sa presidente noon. Bakit hindi mo, ayan, ito po ang pahayag ni Lito Banayo. Ayon po kay Lito Banayo ay baka po si Saldico ay mayroon ng Maltese passport. Yari tayo dyan. Yung Malta ba meron bang ano sa Pilipinas yan? Mahihirapan tayo dyan kahit may kaso na kung wala tayong kaugnayan dyan sa Malta na yan. Alam nyo, ang sabi po rito, no? Wala naman talagang balak maski ang gobyerno na to na mapabalik to ayon po kay Toby Chanco ng Nabotas, Congressman Toby Chanco. Wala na pong balak si Saldico na bumalik sa Pilipinas. Bakit? Yung pattern eh. O katulad niyan, nilalabas niya na yung mga air asset niya, yung mga eroplano niya. Alam niyo po, mag-isip po kayo mga kababayan. Maniniwala ba kayo na magnanakaw yung mga Duterte? Simple lang po. Yung mga magnanakaw po, yung mga pinagbibintangan po natin magnanakaw, ano po ang katangian? Vice President yan ha. Kung totoong magnanakaw yan, dapat mas malaki ang parte niya kasi mas mataas siya sa congressman eh. Pero tignan niyo po ano meron yung mga congressman na pinaghinalaang magnanakaw. Meron po silang mga air asset. May mga eroplano sila, private jets. Meron po silang tayo, lulan-lula na tayo, no? Kay Diskaya. Oh. Ang nakikita nyo lang kay Diskaya, panay mga luxury cars lang. Ito po, private jet, helicopters. Mahigit 10 yata yung mga sasakyang panghimpapawid nito ni Saldico.
inuunti-unti na pong ilabas sa Pilipinas. Sabi nga ni Toby Chanko, aakalain ng mga Pilipino na hinahayaan lang. Alam nyo, Mr. President, diyan kayo nasisira eh. Salita kayo ng salita na hahabulin. Pagdating ng sa mga mastermind, nakalabas na lahat yung mga, sabi nga ni Chanko, kung yung mga bahay ni Saldico, pwedeng ilalabas nila. Asan po ang mga helicopter at mga jets ni BP Sara? Sinasabi nyo, Sara Lustay, asan yung mga jet? Asan ang mga helicopters? Asan ang bahay sa Forbes Park? Tangengot ka pala, bakit daw umiiwas bakit daw umiiwas sa impeachment? Kahit sinong tao ayaw ma-impeach. Pugok ka ba? Ibig mo sabihin, pag wala kang kasalanan, gusto mo na idemanda ka? Wala ka nang kasalanan, hindi ka palalaban sa demanda sa'yo? Pugok? Bakit daw umiiwas sa impeachment? Meron bang taong gusto nilang ma-impeach sila? Lahat ng tao ayaw nilang ma-impeach sila. May kasalanan ka't wala. Hindi mo ba alam yun? Ikaw ba? May kasalanan ka ba? Gusto mo bang makasuhan ka? Ang impeachment ay kaso. Wala akong nakitang matinong tao na walang kasalanan gusto silang makasuhan. Para maintindihan mo lang, baka kasi hindi mo naunawaan yung ibig sabihin ng impeachment eh. Hindi ko babanggatin yung mga pangalan kasi para hindi kumita. Pero Brad, eto lang masasabi ko sa iyo. Ikaw ba? Gusto mo bang makasuhan ka? Wala kang kasalanan. Gusto mo ba magkaroon ng kaso? O anong pagkakaiba sa iyo ni BP Sara? Walang taong gustong magkakaso. Bakit umiiwas? Ako, bira ako ng bira, umiiwas ako sa kaso. Kaya ang mga sinasabi ko, di umano, sinabi ni Chanko, hindi ko aariin na ayon sa akin. Naintindihan mo ba yun? Wala ka ng kasalanan eh. Gusto mo pa makasuhan? Bugok. Walang taong matino ang gusto magkaroon ng kaso. Impeachment case. Hindi nyo ba naintindihan yung impeachment case? Proseso daw. Tama, impeachment process, impeachment case. May kaso po siya. Inasuhan po siya. Wag na nga kayo yung mga ganyan, mga titira rin lang kayo. Eto, actual lang hinihingi ko sa inyo. Kung magnanakaw, asan yung mga mansion dyan nariyan po yung mga pinakamayayamang tao. Opo, tama naman yun. Ang pagkakaso po ay political process. Masyado kayong sa mga political process. Okay yan, tama yan. Impeachment is a political process. Impeachment case ay kaso. Wala raw kaso. Na-impeach na nga po si BP Sara eh. Dinala na nga po ron eh. Pinasura lang. Huwag niyo sabihin walang kaso si BP Sara. Binasura nga eh. Ng Senado, di ba? Binasura ng Senado. Okay. At syempre po, naglaan po tayo ng ilang minuto. Yun lang po yung hamon natin. No? Magpakita po kayo ng mansion niya sa Forbes Park. Magpakita po kayo ng mga eroplano at mga helicopter. Kasi grabe kung pagbintangan nyo si BP Sara eh. Lustay. Okay na. Hindi ko maintindihan kung ano po yung problema ninyo kung ano po yung, what's your point? Kung proseso at hindi kaso, impeachment is not a case.
Walang impeachment case? Ako po, pag nagkakamali ako, umaamin ako. Kaya lang wala pong, hindi ko po naintindihan kung ano po yung point nyo eh. What's your point? Ang point ko, kung magnanakaw si BP Sara, asan yung, wag ng ebidensya kasi wala na, matagal na kayong walang ebidensya eh. Asan na lang yung mga asset niya? Nilihim? May lifestyle ba siya na, di ba? Ay nako. Search na natin. Ayaw niyong pumayag na impeachment ay kaso. Impeachment case. Teka lang ha. Kado tayo. Impeachment case. Ayan. Impeachment of Sara Duterte. Impeachment complaints were formally filed. O, ano po yun? Impeachment complaint, impeachment case. Yung meet po yung pag-usapan natin. Loss tie-dye. Okay. Hindi po ba pwedeng tawagin impeachment case yung impeachment? Kaso nga yun eh. Impeachment complaint. Kaya nga. Iba ba yun? O, sige. Madali naman akong kausap eh. Nakakatawa lang kasi ang pinag-uusapan natin, ba? Yung kung nagnakaw si BP Sara, asan yung mga patunay? Case ba yan? Ang complaint po ay kaso, kinasuhan ka, kinomplaint ka. Pero talagang, ano kayo, masyado kayong, ang complaint ba ay kaso? Pag sinabi bang kinasuhan ka, kinomplaint ka rin? Sa akin, oo. Pero kung abogado naman pala kayo, hindi nyo pa, pinatagal nyo pa. Dapat sinabi nyo, abogado po ako. Iba po yung case at complaint. Pero kung hindi kayo abogado, pareho lang tayo. Sabihin nyo, abogado kayo. Titigil na ako sa complaint at case.